Good morning, tropa. Tara, pasok na tayo. It's already 9:10 in the evening. So ang oras ko, ang time ko sa trabaho is 10 PM. So meron pa tayong 50 minutes bago makarating ng trabaho. So for today's video mga tropa, kwentuhan lang tayo. Kwentuhang night shift. So katatapos lang ng ulan, so as usual, bagong linis yung motor. Kaso yung dadaanan natin, maputik, baha. So before and after. Before, napakalinis ni Duke. Pagdating, tingnan natin. Miss ko na kasi mangot. Oo, may Christmas light na kasi yung paligid namin. Kami wala pa. So baka maglagay na rin ako. Bye bye. Alis na ako. So alis na tayo tropa. Let's go! Pasok na tayo sa trabaho. Daily grind si Tonton. Ayan, nakalimutan ko magbukas ng ilaw. Kita nyo kaya yung ano natin kanina? So hindi. Madilim. Gamit natin tropa is yung ating OSEC S9R. Kasi madilim yung GoPro pag gantong gabi. Unlike ng OSEC S9R, kitang kita natin yung dadaanan natin. So binuksan ko yung mini driving light natin kasi madilim. Medyo matanda na buti pa si Tonton. Hindi na masyadong makita pag walang ilaw. So binuksan natin yung ilaw. Pero pag may nagsignal na nasisilaw siya, syempre papatay natin. So kwentuhan lang tayo tropa. Samahan nyo ako sa aking pagra-rides papunta sa trabaho. Ayan, tulad yan. Nilawan niya tayo, patayin natin. Nasisilaw si tropa. Tapos buksan ulit natin, syempre. So ngayong gabi tropa, kwento ko lang sa inyo yung mga naging karanasan ko sa pagmumotor. Yon. Uy, may nanginong sticker kaso nakalumpas na tayo. Tomorrow na lang tropa kasi malilate na si Kuya Tonton. So as I was saying, English na naman yon. Kwento ko lang yung mga naging karanasan ko sa pagmumotor kapag madilim tsaka kapag umuulan. So unang-una, bilang isang motorista na nagmumotor, ang pinakaayaw natin tropa syempre yung mababasa yung helmet natin. Alam nyo kung bakit? Kasi once na nabasa yung helmet natin, ang baho na niyan sigurado. Di ba? Eh hindi naman yan madaling patuyuin eh. So minsan ginagawa natin, lilinisin natin yung helmet kapag rest day na natin. So meron tayong 6 na araw na mabaho yung ulo natin. Umakapit yung amoy niya ng helmet na yan sa mukha natin, di ba? Yun yung unang-una. Pangalawa, pinakaayaw na ayaw natin mga nagmumotor is yung madudumihan yung motor natin, mapuputikan, di ba? Tulad ngayon, nilinis ko yung motor ko kahapon, pinakintab ko yan, nagyan ko pa ng tire block yan, nilangisan ko yung kadena. Pero once na umulan, ayan, asahan mo yan tropa, lahat ng ginawa mo mawawala ng isang iglap. Pag napadaan ka sa isang kalsada ng baha o may tubig, may putik, kapit lahat yan sa motor mo, kapit lahat yan sa kadena mo, sa flarings mo, sa box mo. Yung kintab, mapapalitan ng putik. Diba? So ikaw, lilinisin mo pa ba uli? Hindi no? Sa rest day ko na lilinisin yan. Pangatlo tropa, pinaka kinaasaran ko is yung lubak. Diba? May mga pagkakataon, nakala mo patag, akala mo tubig lang. Pero yung pala lalim. Nadali na ako dyan sa beses, gamit ko yung Mio ni Mrs. Anong nangyari sa Mio? Bengkong ang mugs. Kabibili lang ng mugs. Bengkong. So hanggang ngayon, sira pa rin yung mugs. Hindi ko na pinaayos, hindi ako nakabili ng bago. Nagtyagaan ko na kasi hindi naman siya nagwiwiggle. Hindi naman sumisingaw yung tubeless na gulong. Kaso, pangit tingnan. Talagang ano eh. Alam mo yun, yung parang napiyaot. Parang naplat yung mugs. Tapos yung pinaka ayaw na ayaw ko, pag gantong madilim tapos umulan, eh syempre yung ma-aksidente tayo. For your information tropa, 3 beses na yata ako na-aksidente sa motor. Una nga yung lubak, yan tulad yan, mabilis yung takbo mo. Minsan kasi kala mo patag, yung pala lalim. Pwede kang sumemplang pag naano ka sa lubak. Pangalawa, syempre pag mga gantong madilim, tapos biglang magugulat ka na lang may bato sa kalsada. Yan ay sorry, lalim, kakakwento ko lang, lalim pala nun. Nabasa yata natin yung pasalubong natin na tricycle. Sorry naman tayo. Ba yan? Masasabi ko lang, ako rin palang mabibiktima. Ano na nakwento ko, yung bato. May pagkakataon na gano'n, di ba?
Ang bilis ng takbo mo, tapos meron palang bato sa gitna ng kalsada, yung malaking bato. Dalawa pwede mangyari dun, di ba? Yung masasagasaan mo yung bato, nasisemplang ka. Tapos pag umiwas ka, ganun pa rin, semplang ka pa rin. Yun yung problema dun. Yun yung mga karanasan ko nung nagmumotor. Madilim, tapos umuulan. Tapos lalo na pag nagmamadali ka pa. So ngayon tropa, nandito na tayo sa bukid. At dito ako laging dumadaan kasi traffic pag doon ako dumaan sa Banlik. May isa pang way. Yan yung parang pinaka main road, yung Banlik. Tapos lalabas ka ng Banlik Road, yung pinaka highway. So ito, shortcut tayo, bukid. Tapos labas natin doon sa San Isidro. Mas malayo kung tutusin, kaso mas mabilis kasi walang traffic. Yun nga lang, kailangan vigilant ka kasi nga bibihiraan dumadaan dito. So syempre, ingat pa rin tayo sa panahon ngayon. And then, huwag kakalimutan magdasal na protektahan tayo lagi pagpasok at saka pag-uwi papunta sa ating mga trabaho. So, ayun nga tropa, kwentuhan lang tayo. Wala naman tayo magawang ibang content kasi umuulan. At the same time, ipasok ako sa trabaho. So, kanina nag-live ako. So, tamang kwentuhan lang. Pagkikising ko lang nun. So, nagbuhat ako. Tamang shoutout lang. Siyempre, papakilala tayo sa mga viewers natin kung sino ba buti pa si Tonton. So sa mga hindi nakakaalam, si Tonton po ay isang ama ng 2 bata. So ako po matanda na sa edad, pero sa ugali feeling ko bata pa ako. Hindi pa ako handang tumanda. Kumbaga hindi ko tanggap na matanda na ako. Ay nako, ang bilis ng panahon. So ako po ay nagtatrabaho bilang isang production operator sa isang paggawa ng gatas dito sa lugar namin, sa Cabuyao, Laguna. So dati po ako ay nakatira ng Cavite. So nung bumukod, lumipat kami dito sa Laguna para mapalapit sa pinagtatrabahuan ko. Actually hindi ito yung unang trabaho ko. May isa pa akong trabaho dati as a production operator din, paggawaan ng sasakyan. Unfortunately nagsara yun. So hanap ulit tayo ng trabaho syempre para pantusto sa pamilya natin. So yun na, pinaiksi ko na yung storya hanggang sa napunta tayo dito sa paggawaan ng gatas. Yun. Tapos ako po isang seryoso pero makulit po ako. Once na kakilala nyo na ako, doon ko nilalabas yung tunay kong kulay. Ako po ay puti pero yung kulay ko po ay brown. Meaning to say, hindi ko pinapakita agad yung ugali ko na isang kalog sa tao na hindi ko pa masyadong close. Yun. Kumbaga shy type pa ako. Yung mga nagagawa ko sa TikTok, sa videos ko, pag ako mag-isa, minsan hindi ko napapakita ng harapan sa mga tao na hindi ko pa masyadong close. Pero kung close nyo na ako, tsaka nyo na makikilala yung tunay na Tonton, yung siraulong si Tonton, ang lakas trip na si Tonton. Dami ko na nakwento. Ang daldal ko, no? Pasensya na kayo, madaldal talaga si Tonton. Kuya Tonton kung tawagin ng iba kasi matanda na nga. Iba naman Tonton lang. So nasa na ba tayo? San Isidro na tayo. Palabas na tayo ng highway tropa. Tingnan nyo, basang-basa yung kalsada. Matik yan. Dumi na ng motor natin pagdating doon. Madumi na yung upuan, madumi yung box. Puti pa naman yung box ko. Yun, ito na yung highway. Yan, di ba? So, syempre, pag highway, raratra tayo ng konti. Kasi malilate na tayo konti lang naman. Konting rat-rat lang. Yun. Diba? Di po ako mayabang. Sabi niya, yabang naman. Di po. Tunog mayabang lang yung motor ko, pero takbong XRM lang yan. Shout out sa mga tropa natin napapasok ng trabaho. Ba't dito tuyo yung kalsada? Hindi yung ulan dito. Sa amin, lakas ng ulan kanina. May kulog, may kidlat pang kasama. Diba? Shout out sa mga tropa natin dyan, sa mga tatay na papasok ng trabaho ng gabi. Tulad ko. Yun lang, stoplight. Siyempre sumunod tayo sa rules and regulations. Kahit na walang enforcer, dapat ganun. Minsan di ba tropa, pag maluwag, sinasabi nila, sabi ng batas na kapag maluwag naman daw, wala naman sasakyan, kahit naka-stop yan, pwede ka daw gumo. Parang mali di ba? Siyempre kaya nga may kulay yan Pag red, stop. Pag green, go. Di ba? Hindi natin dapat gawa ng shortcut. Napakasimple. Pag red, stop. Pag green, go. Ganun lang. So ngayon tropa, 5, 4, 3, 2, 1. Ewan ko kung go na to pa kaliwa.
Hindi pa ata, mukhang papa-go pa yung, ay hindi pa nga, another 68 seconds papunta dito, papasok. So mag-aantay pa tayo ng 1 minuto. Ano ba yung kukwento ko sa inyo? Wala na akong masabi anong oras na? 9:30. So meron pa tayong 30 minutes para hindi malate. Buti na lang hindi na umulan. Hindi na ako nagkapote. Kaso sapatos ko siguradong madudumihan. Mapuputikan ng ating Nike. Putik na, may puti pa naman. There you have it, tropa. Kwentuhan lang tayo Samahan nyo ako sa kwento ko. Walang kwentang content. Another walang kwentang content. Ay nako, pag hindi ka talaga sikat, pag nagagawa ka ng gantong content, sasabihan ka walang kwenta. Pero pag sikat ka na, kahit anong gawin mo, may kwenta na yon, di ba? Real talk. Mga artista, di ba? Magpakita lang ng ayos na may kwenta na daw yun. Pero pag hindi ka pa sikat, tapos pangit ka pa, pag magawa ka ng mga gantong content, walang kwentang content by Tonton. Di ba? Real talk yun, tropa. Yan talaga ang buhay. Hindi patas. Uy, dito basa yung kalsada. Ba't doon hindi? Dito basa. Alam na, putik na. So papunta na tayo sa ating pinaka-paboritong barangay sa Cabuyao, Laguna. Walang iba kundi ang barangay Dismo. Hapon di ako nakapag-vlog, motovlog kasi sasakyan yung gamit ko hapon, may dala akong printer. Pinagawa ko yung printer ko sa tropa ko na si Alan Unabia. Shout out kay Sir Alan Unabia. Visit nyo rin yung page niya sa Facebook. Magaling magawa ng mga bagay-bagay si Sir Alan Unabia. So doon ako nagpagawa ng cellphone. Ano na ba napagawa ko? 2 cellphone na yung napagawa ko kay Alan Unabia. Galing. Tapos hindi pa nagpabayad. Hindi siya nagpapabayad. Hindi, joke lang. May bayad siyempre. Baka maniwala kayong walang bayad Tropa naman natin yun. Pero mababa lang maningil si Sir Alan Unabia. Cellphone tsaka TV na yata yung napagawa ko doon. Tapos kahapon dinala ko naman printer. Sana magawa yung printer pang Xerox, di ba? So ngayon, overtake tayo. Nagpagas tayo kahapon. Ayun nung nakaraan, 500. Tapos kanina, humingi tayo ng balato kay Mrs. na 100. Kasi nanalo na naman siya sa Zumba na most energetic. Humingi tayo ng 100. So nanalo siya 300. Diba? Malaking bagay na yun. Nag-e-enjoy na siya. Nare-recognize pa yung galing niya sa pagsayaw. Tapos may cash prize pa. Ayos, diba? Ako naman, buraot lang. Hingi lang 100 kada may premyo siya. Pang dagdag gasolina din natin yun. Opya. Malapit na tayo. Malapit na tayo sa Dismo. Tamang kwento lang si Tonton. Tamang walang kwentang content. Kwento lang natin yung mga tatay dyan, diba? Tamang kwento lang paano yung mga struggle mo sa buhay, diba? So nag-iisip na rin ako, tropa, kung pwede bang mag-ibang bansa na rin. Kaya lang parang hindi ko kaya. Parang lang inopen ko na kay Mrs. Sabi ko, okay lang ba ma kung mag-Australia ako? Sabi niya agad, pwede, basta kasama ako. Hirap. Pero hindi ko alam. Pero nag-email na ako kanina. Pag sumagot sa email ko yun, ako lagot na. Mapapasubo yata ako. So for your information, tropa, ilang taon na rin ako nagtatrabaho dito sa Pilipinas. Hindi naman sa hirap, sapat lang. So sapat lang yung pangangailangan. Ang kaso, nag-aaral na, malapit na mag-college yung mga anak ko. Yun, di ba? Doon na yung magiging pinaka mahirap bilang isang tatay pag college na yung mga anak mo, di ba? Sa tuition, sa pangangailangan sa school, di ba? Kaso sumabay pa yung sasakyan na hinuhulugan ko, kaya medyo hirap ako. Option lang naman kung pwede. Tingnan natin kung kakayanin ko ba mag-abroad, Australia. Try lang naman, subok lang. Wala namang mawawala siguro. May mga interview pa naman yan, di ba? Interviews, medical. Kung papala rin na pumasa sa mga interview medical, why not, di ba? Pero kung hindi, ibig sabihin hindi talaga para sa akin. Pero anyways, nakwento ko lang. Kwento ko rin yung ginawa ko kaninang live. Papansin nyo, napapadalas na yung pagla-live ko. Una sa lahat, requirement ni Meta yon para dun daw sa watch hour. Isa pa is pinapractice ko yung skills ko pag naka-live. Mahirap kasi yun, di ba? Minsan nauutal ako eh. Mas magaling pa ako pag nagmumotor eh. Hindi ako nauutal eh. Walang putol-putol eh. Pero pag live, madalas yung putol. Madalas utal, madalas bulol.
So kanina nag-live ako, wala lang, pagigising ko lang nun. Tamang shoutout lang, tamang kwento lang. Parang ngayon, tamang kwento lang ng mga walang kwenta. Walang kwenta kasi hindi ka sikat eh, kaya walang kwenta. Oh, nandito na tayo. Alam ko, Barangay Dismo na to. Malapit na tayo doon sa mga maraming humps. Yun, approaching na tayo sa unang humps na Barangay Dismo. Ito pinakamahirap na schedule, di ba? Kasi kalaban mo dito is antok. Tapos dilim. Pasok ka madilim. Tapos pag uwi mo, syempre, antok na antok ka. Tapos magmumotor ka, di ba? Pag nahangina ka, may possibility na mapapikit ka eh. Isa yun sa iiwasan dapat natin, mga tatay. Kaya kailangan kumpleto tulog mo sa umaga. Kailangan maka 7 hours ka. Kasi kung kulang yan, antok-antok ka sigurado pagpasok mo sa trabaho. Kaya kailangan well balanced yung tulog mo. Ako minsan yan ang problema ko eh. Pag uwi, hindi agad ako makakatulog. Naku, patay na. Pag ganun ang nangyari, matik na yan, 4 hours to 5 hours lang yung tulog ko. So kulang ka na agad ng 3 hours. Sunod-sunod na yun. The whole week, ganun. Eh syempre, tumatanda na tayo. Ang hirap. Kaya kailangan kompleto sa tulog para makarecover yung katawan natin. So ano kaya mangyayari sa atin dito? May papara kaya sa ating mga bata? Medyo matagal na rin ako hindi nakakagawi dito eh. Hindi na rin ako nakakapagpa-games. Gawa ng panahon. Tsaka at the same time, budget. Wala pa tayong budget. Syempre, kailangan pag nagpa-games ka, may budget ka rin. May mga premyo ka din. So may tumingin na sa atin, may bumati na rin sa atin na bata. Kuya Tonton, sabi. Walang tambay kasi umulan. Basa ang kalsada dito eh. Ibig sabihin, umulan din dito. Wala ang tumambay. Yung mga pasok yung mga bata, tulog na yung mga bata. Naku, may isang bata, babae. So hindi tayo kilala. So wala. Walang bumati ating taga Barangay Dismo. Meron isa kanina. Pero ibig sabihin walang tambay. Kasi gabi na, 9:30 na, pasado 9:30 na. Same time, may mga pasok pa itong mga to bukas. So pauwi na lang tayo bukas kung may makita tayo mga bata bukas. Ito, may dalawang bata. Pero hindi tayo pinara. So ibig sabihin hindi tayo kilala. Pasok na tayo sa toll gate. May toll gate dito. Mas mahal pa sa toll gate doon sa expressway. Sa expressway 4. Dito 10 piso. 10 piso. Bayad tayo ng 10. Eto. Ba, may perya pa rin pala. Kahit na umuulan, may perya. So bayad tayo ng 10. Toll gate. Yeah. Bayad tayo. Ito hiningi natin kay Mrs. na 100 kanina. Pinambayad natin yung toll gate yung 10. So may 90 pa tayo. Yan. Alright. Oh, mabayad na tayo ng toll gate. Diretso na tayo. Yung ticket nila tropa dito, pwede mo lang gamitin sa loob yung yata ng 12 hours. Hindi siya 24 hours eh. May oras siya. Minsan ang hirap dyan pag uwi ka ng umaga. Kasi natatraffic. Kasi wala nagmamando sa paglabas at saka pagpasok. Kaya unahan. Kaya minsan sunod-sunod yung pumapasok. Lalo yung mga nagbabike. Ang tagal. Naabot ka 10 minutes to 15 minutes bago ka makalabas dun sa pader. Eh, kesa naman nag-expressway ka pa. Sayang yung 10 pesos na binayad mo papasok, di ba? Ito tropa, ang dilim, di ba? Kanina, sabi ko, sana tumigil yung ulan. Kasi bakit? May kulog, tsaka may kidlat. Nakakatakot magmotor ng kumukulog, tsaka kumikidlat. Lalo na dadaan ako dun sa bukid, di ba? May possibility na tamaan ako ng kidlat eh. Yun yung kinakatakot ko. So, dito na tayo. Lapit na tayo sa trabaho. Maraming pabrika din dito. Like ito, San Miguel, Ginebra, Eurotex. Naalala ko noon nung wala akong trabaho, nag-apply ako. Lahat dito ng company dito, niwanan ko ng resume. Tapos meron dalawang tumawag sa akin, yung Coca-Cola tsaka tong Wyatt. Pero sa Wyatt ako na nakapasa. And the rest is history. Yun yung dahilan, nag-iwan lang ako ng resume. Salamat at nagkaroon ng trabaho sa Wyatt. Natustusan ko yung pangangailangan ng pamilya ko. Yung time na yun, maliliit pa yung mga anak ko, naggagatas pa. Parang kailan lang, no?
Hindi mo namamalayan, 8 years na pala. Ang galing. Hindi mo namamalayan, tanda mo na pala. Tulad ngayon, hindi natin namamalayan. Dito na pala tayo sa Wyatt. Diba? Ilang minuto ay lumipas. Ba't dito tuyo yung kalsada? Ibig sabihin, hindi umulan dito. Doon lang sa atin umulan. Bad trip. Yun oh. Good morning, tropa. There you have it, tropa. Ilang minuto rin ako nagdadaldal ng mga walang kwentang content. If you like this video, please don't forget to like, share, subscribe sa Buti Pa si Tonton TV. Hanggang sa muli, tropa. This is Tonton para isang walang kwentang content. Peace. Bye-bye.